Okay, good afternoon. I-share ko po sa inyo itong nangyari rito sa Altis natin. So, pauwi po yung anak natin from Los Baños. And then, nung nasa NLEX na sila, nagkaroon ng domino effect sa fast lane. So, yung sinusundan niyang van, sudden brake, hindi kinaya ng pagpreno niya. So, tinumbok niya yung van sa harapan niya. Buti po yung Raptor na nasa likod niya nakapagpreno. So walang tama sa likod, itong harap lang. Pero yung nasa likod po ng Raptor na Vios, hindi rin kinaya yung preno. So sumilong siya sa Raptor. So pasalamat po tayo at ito lang ang damage, and at the same time safe po yung bata. Kasi normally yung mga ganong aksidente po sa fast lane, grabe po yung mga yon. Maraming nagkakaroon ng casualties dahil nga sa sobrang bilis ng mga sasakyan, tapos nagdomino na. So dito sa likod wala pong tama. So thank you Lord na walang nangyari, and ang sasakyan is nare-repair, and yung buhay po hindi pwedeng ibalik pag nawala. So thank you Lord. Okay, so ito po, i-update ko na lang kayo. May estimate na po yung gagawa sa labor. Parang nasa 25,000 po yata. Kasi 4 panels. Hood, itong bumper, pwede pa naman pong maayos. Tapos dalawang fender, may tama po yata. Kabilaan. Tapos dito sa... Ay! Quick! Dali! Okay, sorry po sa intermission. At pag hinila mo pala ito, mag-alarm. So ito po, may tama rin daw yatang alignment. Tapos yung dito sa harap na frame. Pero maganda po, walang tama yung loob. Yung mga radiator, walang tama. So, kumbaga, talagang aayusin lang tong harap. Ang mahirap ko kasi sa mga bagong designs po ngayon, hindi katulad dati na talagang matitigas. Ang mga bagong labas na sasakyan po ngayon, napakanipis na po ng mga bakal, mga plates. Tawagin nila lata. Pero ang naging purpose po kasi, kaya madaling makrampol, is ito pong sasakyan ang nag-absorb ng impact. Kaya dati po yung mga lumang sasakyan, sa sobrang tigas, yung mga driver, passenger ang lumalabas sa windshield. Hindi po katulad ngayon. Ito po yung tinatawag nilang crumple zone. Kumbaga madali siyang makrampol. Kaya lang yun nga po, pagdating sa ganyang mga minor na accidents lang, ang laki na ng damage. Kasi talagang latang-lata na po yung design. So I don't know kung dahil sa production cost, cutting, yun po yung penalty ngayon ng mga bagong design. So maraming mga plastics. Dati po yung mga pick-up puro bakal ito. Ngayon wala na po, plastic na. Plastic, basag lahat. Ito yung dalawang ay, pwede mo itong isa. Walang damage itong isa. Ito lang po konti. So pwede pa po sigurong ma-recycle to. So isa lang ang bibilin nating headlight. Driver side lang. Akala ko dalawa po yung damage. Tapos yung grills. Kaya naiuwi pa po ito from Bulacan to Isabela. Kasi goods naman yung engine, hindi tinamaan. Okay. So update ko na lang po kayo sa progress after na ma-repair. So sa mga may mga pangangailangan din po na magpa-repair, meron po tayong team na gumagawa ng mga body repairs and repaint. So mag-message lang po kayo, pwede po tayong magpa-estimate. Dito po tayo sa Santiago City area. Okay, so yan lang po muna ang update natin sa ating 2019 Toyota Corolla Altis 1.6 G. Okay, salamat po. Hindi ka na ni. Okay.